Bagong taon, bagong ipon na naman mga kapuso. Mula sa mga barya, 20-20 o 50, gaano man kaliit na halaga. Siguradong kikiligan ka pag pinagsama. Nakapagbukas na ba ang lahat ng kanilang alkansya? Ang lalaking ito, hindi raw magpapahuli sa bilangan ng ipon. So ayan, binubuksan ko na yung mga alkansya ko. And ito na yung lumabas. Ang halaga ng naipon niya, abangan. Ang 41-year-old na si Matt mula sa Quezon City, nakamaleta lang naman ng pera. Pero hindi raw galing sa flood control ha, kundi iniipon niya sa alkansya. Nilagay ko sa maleta kasi pag walang maliit, pag sa plastic lang eh. So sa maletas, dinala namin sa bangko, doon ang diniposita namin. The struggle is real din daw ang makaipon ng ganito kalaking halaga. Pero dahil may inspirasyon, kahit mahirap, kinaya niya. Ang goal ko lang, every December, kailangan may mabigay akong additional sa nanay ko, mabigay ako sa kuya ko, sa mga pamangkin ko, sa mga anak ko. So para sa kanila lahat talaga yan. Bata pa lang daw kasi si Matt, marami na siyang pinagdaan ng pagsubok. Kasi single parent nanay ko, hindi kami masyadong nababantayan. Since napasali nga sa gang, papaaway, vandalism, madalas hindi pumapasok, madalas napiprinsipal. Para hindi mapariwara sa buhay, pinilit siyang ilayo ng mga magulang sa barkada. Naisipan na nanay ko na dalhin ako sa probinsya, sa Ormoc, Leyte. Then after nun, nung nakagraduate na ako doon, kinuha ulit ako ng nanay ko. Pagdating sa Quezon City, ang nangyari naman, napabarkada pa rin. Pero pursigido ang kanyang ina na ituwid ang kanyang landas. Kaya muli nitong inilayo ang anak sa gulo. Bumalik si Matt sa pag-aaral at kumuha ng vocational course na computer technician. Ang nooy buntis na kasintahan ang nagmulat sa mga mata ni Matt na magsimula magbago. Nung nagkaroon ako ng anak, doon ko na naramdaman yung pressure. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya inaasahan, ang bata sa sinapupunan nalaglag. At sa kukulangan ng pera, nahirapan din si Matt maghanap ng pambayad sa ospital. Kasi hindi ko alam kung saan ako kung pera eh. Umiyak ako sa sarili ko na hirap pala ng ganito, hirap pala ng walang pera. Pangako ni Matt sa sarili, mabiyayaan lang siya ng pagkakataon bumangon. Itutuwid niya ang lahat at sa buhay ay magsusumikap. Hindi rin nagtagal, tila dininig siya ng langit. Almost 1 year, yan. Tapos nabuntis ulit. Hindi naman namin sinasadya, nabuntis. Tapos itchapera muna yung barkada, tigil ko muna yung mga bilyar ko, yung pag-inom-inom ko, talagang titipirin mo. Si Matt, todo kayod para sa pamilya. Nagtrabaho bilang isang call center agent sa loob ng 9 na taon at dito na rin natutong mag-ipon ng paunti-unti. Sumubok ng iba't ibang mga pagkakakitaan at naniwala siyang kaya niyang umangat sa buhay. Naghahanap ako ng extra income na patok that season. Nagkaroon ng 3 anak si Matt. Bagamat naghiwalay sila ng dating kasintahan, mas nagpursigi siyang magtrabaho para sa pamilya. At ang naisip niya para may perang mahuhugot sa katapusan ng taon, mag-ipon sa alkansya. Ang dating salat sa pera, unti-unti nang nakakabangon. At hindi lang yan, dahil nakahanap muli si Matt ng babaeng nagpatibok ng puso niya. Nakilala ko siya, ang first impression ko sa kanya is parang gangster, dahil lumaki nga siya sa kali. Pero ngayon, nakita ko na malaki yung pinagbago niya dahil nakita ko kung gaano siya kasipag, sobrang pursigido na maging successful. Kaya ang pag-iipon, ginawa na nga niyang yearly goal. At dahil mas malaki na ang naitatabi ngayon, hinihigitan niya ang kanyang ipon kada taon. So, ito yung 2023 na ipon ko naman, umabot siya ng 78,000. Tapos 2024, lahat ng naka-vlog na, yung 172,000 na. Nilaan ko yun for gifts sa December. Sa nanay ko, sa kapatid ko, sa asawa niya, sa mga pamangking ko, ayan, syempre sa mga anak ko, sa ibang mga relatives. And then, syempre, yung the rest, pinapaikot ko. Kaya nagdagdag ako ng sasakyan. Hindi para gamitin, kundi para pagkakitaan.
Ang pinaka-goal daw kasi ni Matt, palawigin ang kanyang ipon para sa kinabukasan ng mga anak. At sa huli niyang ipon challenge, ang kabuang halaga ng naipon niya, umabot na ng halos kalahating milyon. Binilang namin, mabot siya ng 386,600 pesos. Ayon sa pambansang wealth coach and motivational speaker na si Chinky Tan, may tamang ginawa si Matt, kaya unti-unti siyang umaasenso. Well, yung tamang ginawa niya, number one, nag-set siya talaga ng goal. Kaya nga nung nakausap ko nga siya, buti hindi ka na-tempt, hindi kasi may goal ako eh. Pag wala kang goal, chances are talagang mauubos talaga yung inipon mo. Ito yung tinatawag na smart technology. Specific, measurable, achievable, readable, and time-bounded. Para sa mga taong hindi, yung parang hindi alam paano magsimula, again, babalik na naman tayo, mag-start tayo kung anong gusto mo. Kaya naman di katakataka na ang mga staff ni Matt sa kanyang negosyo, tinitingala rin siya pagdating sa sipag at determinasyon. Gaya na lang ng 27-year-old na si Joshua na nangangarap ding umasenso. Elementary, high school hanggang nag-college ako yung nagpaaral sa sarili ko. So madami na akong side hustle na ginawa, part-time, extra income na pinagpasukan. Mas masarap kasing tulungan yung gusto magpatulong eh. Parang in the future, after 2 to 3 years, makikita ko siya na maging successful din eh. Kasi ano siya eh, sipag siya, tuloy-tuloy, consistent. Kaya naman si Matt, may good news na dala para kay Joshua ngayong bagong taon. Share your blessing, ika nga. So meron akong ibibigay sa'yo, groceries. Wow! Para at least yung pera na matitipid mo, pwede mong ilagay sa alkansya. Siyempre, meron tayong ipon box, tsaka alkansya. Gusto ko kasi bro, pagdating ng December 2026, diba, alam mo naman, lagi akong nagbubukas ng mga alkansya. So gusto ko kasabay kita. Pasahan ba kita ron? Yes! Ito yung, tingnan mo to bro. Wow! Grabe naman. Ganda. Excited kaming malaman ang halaga ng maiipon mo ngayong taon. Kung ano man ang mga pangarap mo sa buhay, ipaglaban mo. So mag-umpisa sa maliit, ang importante sa pag-iipon, hindi yung halaga. Ang importante ma-develop mo ang pag-uugali at habit of pag-iipon. Patunay na ang sipag at tiyaga ang tunay na susi sa tagumpay. At mas lalo itong nagiging makabuluhan kapag ito'y ibinabahagi at nagbibigay pag-asa sa iba.